Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. 2 pesos ang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel at 2 pesos sa kerosene. Ito na ay kalabing isang sunod na linggong tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil pa rin ito sa pagbawas ng produksyon ng Russia at Saudi Arabia hanggang sa katapusan ng taon. Kumbinsido ang Philippine Coast Guard na kagagawa ng Chinese Maritime Militia ang pagkasira ng mga coral reef sa Rosul Reef at Escoda Reef sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng nilabas na report kahapon ng AFP Western Command ukol sa pagkasira ng mga coral sa mga nabanggit na bahura. Sa inilabas na video ngayon ng PCG, makikita ang tila patay ng marine ecosystem. Naniniwala ang PCG na ang pananatili ng mga Chinese Maritime Militia at ang iligal nilang pangingisda ang posibleng dahilan nito. Mula August 9 hanggang September 11, mahigit 40 barko ng Chinese Militia at Chinese Coast Guard ang namonitor na pumapalibot sa Rosul Reef at Escoda Reef. Daang-daang katao ang inilikas sa 4 na barangay sa Zamboanga City dahil sa pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan sa kabundukan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ay sanhi ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kabilang sa mga inilikas sa pamilya ay nagmula sa Barangay Tugbungan, Santa Maria, Giwan at Tumaga. Kaugnay nito, inatasan ni Zamboanga City Mayor John Delipe ang City Social Welfare and Development Office na bigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya. Samantala, 8 barangay din ang binaha sa Maguindanao dahil pa rin sa ITCZ. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Office, umapaw ang ilog kaya bumaha sa nasabing lugar. Patuloy naman ang assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala ng baha. Manatiling nakatutok sa may init na balita. Michelle Giliang para sa All TV News.